Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat po sa dumadagdag na subscriber, no? Pasensya na ako kayo sa vlog ko kagabi tungkol sa akin, hipag na mabait, no? Sana makarating sa kanya. Pero bigay muna ho tayo ng ano rito. Dito kay Harry Roque, no? Pakinggan ho natin siya. Tama, inaala ko eh. Mga boss. Ano ba yung laban ng masa? 8 araw. Hindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8 araw. Araw-araw, gabi-gabi, doon po sila natutulog sa Liwasang Bonifacio. Sa tingin ko po, sa kasaysayan ng Pilipinas, hindi pa na... Dami nga nun, Harry Roque. Saan kaya namumubeta yun? Saan naliligo yun? 8 araw? Yung mga tao na yun, kinawawa ninyo. Para ano, Diyos me, hindi kayo naawa doon sa mga tao. Ha? Tuloy mo. Nangyari ito, matapos po mangyari yung people power noong 1986. Alam ko po nagpunta rin sa EDSA ang Iglesia ni Cristo pero hindi ko po maalala kung yan ay umabot ng 8 araw. Pero kakaiba po ito. Hindi bababa sa 10,000 katao, bibong-bibo, buhay na buhay, walang bayaran, walang nagbibigay pagkain, walang nagbibigay inumin. Paano nabuhay yan? Si Harry Roque, masyado kang sungaling. Hindi, kitang-kita na nga may nagbibigay ng mga paklans eh. Ano kaya nangyari dito sa tao na to talaga, no, mga friend? Harry Roque. 8 araw, walang nagbibigay ng pagkain, walang nagbibigay ng inumin. Sobrang ano naman to, OA. Tuloy mo. Naroon, pinahahayag ang kanilang suporta, hindi lang po para kay Pastor Kibuloy, kundi para na rin sa SMNI, ang kanilang suporta para sa kalayaan ng malayang pananalita, malayang pag-iisip, at para sa demokrasya, ang pagtutol din sa Politicians Initiative na tinatawag ding Bribery Initiative. Nandun ang katutubo, nandun ang kabataan, nandun ang mga magsasaka, nandun ang mga manggagawa, nandun ang kababaihan. Napakadami pong naroon na hindi miyembro ng Kingdom of Jesus Christ pero sumusuporta lalong-lalo na sa malayang pananalita at malayang pamamahayag dahil lahat sila supporters ng SMNI. Alam nila ang paratang laban kay Pastor Kibuloy pero alam din nila na si Ontiveros ay hindi hukuman at tanging hukuman. Malala na ho talaga to. Sa tansya ko, ano para sa inyo? Huh? Malala na ho rin ito. Lang ang makapagsasabi kung talagang guilty siya ng rape at yung mga human trafficking na rinireklamo. Napakatagal na siyang dinimanda dyan sa Estados Unidos. Bakit hanggang ngayon wala pang request to extradite? Kung napakalakas ng ebidensya... Ba't ayaw nga pumunta? Ba't nag-aantay pa kayo na ma-extradite? Kung talagang wala ebidensya, di sana hindi na umabot ng ganyang kahaba. Bugado ba talaga to? Ba't hinihintay niya pa yung extradition treaty sa... Di sana hindi na na-wanted yan kung wala talaga ebidensya, hinarap nyo. Harry Roque naman. Dapat, request na siya ma-extradite. Nagpapakita lamang na mahinang ebidensya. Pati nga po dito sa Pilipinas, ang naisang pang kaso lang. Kung mahina pala ebidensya, bakit pa nag-aantay kayo ng extradition treaty? Punta na kayo ron Most wanted na nga yung amo mo eh. Wala to si Roque, malaki na rin talaga problema, no? Yung natawag natin laki ng ng pera, no? Nangyari rin sa tao na to. Dating to, human rights advocate. Ngayon, eto siya, oh. Grabe. Ngayon, nasasabi ng mga kamag-anakan nito. So lamang ay isang demanda na nauna lang na-dismiss ng Piskalya ng Davao. Politika rin ng isang... Na-dismiss nga sa Davao dahil nga kay Duterte yung Davao. Parang, ewan ko sa'yo, Roque. Naging dahilan dyan, kaya nasan pa umuli ang kaso na, gaya ng sinabi ko nung last broadcast natin, pabor naman kay Pastor Kibuloy dahil hindi na siya po pwedeng ma-extradite sa Amerika. Ang number 1 pakiusap ni BP Sara kahapon dahil siya ang caretaker habang wala si PBBM, wag na wag kayong aalis dyan sa Liwasang Bonifacio bagamat talagang atat na yung mga tao doon. Kasama na ako na sumugod na sa Malacanang nang hindi na makabalik sa Malacanang ang mga nasa Germany na naglalamierda. Yan po totoo. Talagang ito, yun ang totoo talaga eh. Talagang
yung tema na yun eh. Sabi niya, di ba, mga friend? 8 araw walang nandun doon, walang kain, walang inom po. Talagang pasugod sila ng Malacanang. Kumpleto raw, mga katutubo, mga kung ano-ano. Pero walang militar, Harry Roque. Kulang nga sa elemento yung inyong people power na talagang gagawin. Kumpleto na kayo eh. Andun na si Bato, nandun si Bongo, andun si Kimo, at dumating na si Sara Duterte. Akala nga talaga, lusob na ng Malacanang talaga yung ano na yun eh. Palusob na talaga yun eh. Nanawagan si Celes, PNP, AFP, gawin ninyong, ito, hindi na makati sa mga tao talaga. Nag-create na sila ng ano eh. Sinindihan na nila yung Mitya eh. Ang kaso wala ngang ano eh, hindi sasabog dahil walang, kumbaga sa ano, walang pulbura, walang militar eh. Kaya nga pumunta siguro si Sara doon dahil mukhang indabag na, susugod na. Tuloy mo, okay. Pero dahil nirespeto nga natin si BP Sara, talagang nagtimpi po tayo. Bagamat at one point in time sa aking talumpati, sinabi ko na, handa na ba kayong sumugod? Pero sinabi ko nga, mas... PBBM, wala ka bang magagawa rito? Hindi titigil to, hanggang binabaya mo magaganito to, mga to, totoo. Asay yan. Hindi kayo ito, si Harry Roque. Masama nga naman tignan kapag habang siya ay caretaker, doon lulusob ang taong bayan sa Malacanang. Pero pag hindi po nagkaroon ng... Huwag mo ang gawing dahil wala sumama sa inyong militar. Kaya talagang hindi kayo sumugod. Talagang yung tema nyo na yun, talagang susugod na kayo di ba? Tuloy mo, Roque. Magbabago pag hindi po binigyan ng katarungan si Pastor Kibuloy at dinaan sa tamang proseso at kapag hindi tinigil ang panunupil ng karapatan ng malayang pananalita at malayang pamamahayag, hindi po malayo na lalo pang lolobo ang mga hanay na hindi lang mananatili sa Liwasang Bonifacio kung hindi magmamarcha na para sa Malacanang dahil ang Malacanang yan po ay palasyo ng taong bayan, hindi na mga namumuno na hindi nakikinig sa taong bayan. Yan po ay statement of fact. Bakit? Because sovereignty resides in the people. At kapag pinagpatuloy niyo po yung bribery initiative na yan para manatiling maluklok sa pwesto mga nakaluklok ngayon at para po mawala na ang mga senador at ang BP Sara, sigurado po yan. Hindi lang liwasan ang mapuno. Baka mapuno po ang buong Luneta, ang liwasan, at lahat yan. Utagis, ano to, nananakot? Wala nga militar, syunga talaga to. Mamarcha papunta ng Malacanang. Bilib din ako sa kapal ng mukha. Sininyo Barsaga. Wala pa ho yatang Kibuloy na lumilitaw, parang 2 araw na ho. Wala pa ho nahuhuli, At takutan yata ito naman, pagsuporta ng MNLF kay Pastor kay Kibuloy, patunay na hindi nila gusto ang pagdinig ng Senado, Panelo. Si Panelo naman to. Natin sasabihin si Panelo. Na kahit ang mga Muslim, itong mga revolusyonaryo ito, revolutionary pa itong MNLF na to, susuporta raw kay Kibuloy. hindi nila nagugustuhan ang mga kilos nitong yung chairperson na yan. Ito ang reaksyon ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo sa pagsuporta ng Moro National Liberation Front o MNLF sa Davao City kay Pastor Apollo C. Kibuloy kung saan handa umano silang lumaban para sa katarungan ng butihing pastor. Kaugnay ito sa mga isinagawang pagdinig sa Senado ng Komite ni Risa Hontiveros kung saan tila guilty na ang butihing pastor mula sa akusasyon ng kanyang mga witness na ayon sa ilang miyembro ng The Kingdom of Jesus Christ ay bogus. Hindi naman mawari ni Attorney Panelo ang pananahimik ng ilang mga senador na hinahayaang masira ang imahe ng kanilang institusyon sa mga ginagawa ni Hontiveros.
Ang hindi ka naman maintindihan dyan sa mga senador, huwag kayo magagalit ha. Alam niyo naman na mali yung ginagawa ng kasama niyong senador. Eh bakit naman yung iba sa inyo tahimik? Lalo na yung mga abogado dyan. Magsalita kayo. Huwag niyong sira. Nagsasalita naman si Kimo, tsaka si Bato, tsaka si Bongo. Lasing ka na naman. Ng institution nyo by allowing a member violating the constitutional rights of a person, that of Pastor Apollo Kibuloy. Dapat ito magsalita. Ito yung mga abogado ng mga tagapagtanggol ni Kibuloy. Yan. Ewan ko, ganyan na lang yan. Walang ano. Mali pa si Ontiveros para sa kanila. Anong klase ng mga friend? Para tuloy, gusto ko ng ano. Parang namimiss ko yung martial law. Martial law, wala mga ganyan. Ano to? Basta ako, sa loob ng 1 linggo, wala. Baka hindi mahuli talaga yan, mga friend. Hindi ko yung papahuli ng... Yan o, MLLF, nananakot din. Magkakamatayan ka, puproteksyon na namin. Sige, bulog, o, diba? O, yan o, sasabi, o. Wala na o talaga. Kawawa tong administrasyon na to pag hindi naging ano to. Diyos ko. Marami pa o yan. Pero kung talagang didiinan yan ni Marcos, ewan ko kung ano hinihintay niya, no? Marami ho yan. Yung ano lang yung pagiging magkaibigan, matalik ni Kibuloy at saka nito si Digong. Ano ho yan? Pwede hong ilagay sa Guinness Book of World Record. Sinira ho niyang pagiging magkaibigan nito si Kibuloy at saka ni Digong. Ang Saliwikain. Same feather, flocks together. Tell me who your friends are, I'll tell you who you are. Bakit? Ba't ko nasabi yun? Aba, paano nagkasundo ang isang agila at ang isang maya? Sabi ni Kibuloy, ako ang appointed son. Sabi no, isa naman, sinasabi ng mga tauhan niya, at siya, may kaso sa ICC ng crime against humanity. Dahil nga sa dami ng nangamatay, na siya naman ang tinuturong nagpapatay. Tapos isa naman banal. Paano na? Tapos, best friend silang dalawa. Tapos biglang-biglang, nung medyo alanganin ginawang patagapamahala ng kanyang lahat ng ari-arian niya halos si Digong. Talagang katakataka ho yan Gusto ko talakayin yung kay Senator Trillanes, pero yun nga rin na sinasabi ko na imposibleng si Kibuloy yumaman ng ganyan. Yun ang sinasabi ko. Yun din ang sinasabi ni Senator Trillanes. Sa abuloy, sa kama. Wala naman siya negosyo. Di ba? Yung SMMI naman niya, wala namang kinikita yun Hindi kagaya ng ABS-CBN, maraming show. May mga commercial, saka maraming mga noontime show, whatsoever. Etong SMMI na ito niwala yata ang commercial to Basta yung kay Kibuloy na yan. Pag hindi na-aresto yan, walang kwenta. Parang ganun lang din, Ginawa lang katawa-tawa itong Senado sa Kongreso na nagbigay ng warrant of arrest. At yun nga, meron pa lalabas daw na warrant of arrest galing sa korte. Dahil doon sa mga kaso na na-dismiss sa Davao, nagkaroon ng probable cause. Ni-review raw ng Department of Justice, Yan yan. Natin kung anong mangyayari. Malaking bagay ho kasi. Pero anyway,
kung bibigay na sabi nga ni Bato akong bahala sa'yo dito sa Senado, walang makakapatay sa'yo dito, akong babantayan kita. Ito, Kibuloy, baby ka pala ni nung si Kibulog tsaka si Bato di ba? Pero wala ho yun. Sabi-sabi lang yan wala hindi. Handa raw si Bato na siya ay sumama sa pag-aresto. Sana mali ako, di ba? Sana nga ma-aresto, di ba? Sana makita nila ha. Si Bantag nag-aano pa. May voice record pa na nalulungkot daw siya sa pagkamatay ni Sulueta. Mariosep, ewan ko. Basta ito, mga isang buwan yan, handa raw tumulong ang Davao Police. Pag andun lang daw si Kibuloy, mag-collab na po tayo. Mag-antay na lang po tayo kung talagang makikita kung ang mangyayari dyan. Marami-raming popcorn pa ho yung Kibulog na yan. No? Kalat ni Baya, shout out. 3JC Hope, shout out. Oy, Sir Rox, naman? Meron kang bagong vlog. Wow, first ako. Sasabihin ko lang, Sir Rox, na si Tulfo nag-walk out sa Senado. Aba, pwede pa lang yun. Napanganga si Bato. Sila din ang nag-aasaran. Kau naman, 3JC. Walang hindi pwede kay Tulfo. Hey, you're number 1, sabi ni Kalatni. I-share mo lang nga lang ni Tulfo yung mga resource person, di ba? Mga pulis-pulis, mga general. Ewan ko sa kanila. Payag sila ng ginaganon sila, di wala. Reynaldo Gonzalez, shout out. Kayang-kaya daw, sabi ni Arlene Stone. Drone at laser. Tignan natin, Reynaldo. Kalat ni Bayo. Good afternoon, Karoke. Wala nang patumpik-tumpik, hagupitin mo na, Karoke, sabi niya. Hello, Mama Bear. Nandiyan lang siya, mabait yan si Mama Bear ko yan. Totoo. 3J show ulit, Hala, kaya bang arestuhin si disappointed son of God? Tignan natin ang galing ng PNP Bato. O sabihan mo nga mga kapulisan na arestuhin si Gibbs. Pero teka, si Kimo di ba humirit? Pag inaresto ba si Gibbs, papa-aresto rin ba si Kimo? Di ba sabi niya pag inaresto si Diggs, sasama raw siya sa The Hague. Go Kimo, suportahan taka dyan. Hindi, mukhang 3J Shop mukhang nag-uunahan sila ni Bato, si Kimo, saka si Bato, kung sino ang kung sakasakali dadapat subalit mahuhuli nga. Kung sino tatabi sa kanila gabi-gabi. Dahil siyempre alam naman nila si Kibalaw, masyadong maraming napaka-special pala niyan, may tagapaligo pala yan. At sabi ni Arlene Stone, yung gustong pabango ng damit niyan, Heno de Pravia. Kibaliw. Emily Capistrano, shout out. Good evening, Karox. Watching from San Jose, California. Good evening. 3J show ulit, Karox, sobrang pilinggera talaga itong si Tulfo. Dati, nakikinig ako sa RTIA, pero nang maging senador, pumasok ang hangin sa ulo agad-agad. Kung makapagsalita sa Senado nung pahiyain niya yung bilyonaryo, kalimutan ko pangalan, Kunsunji ba yun? Si Kunsunji, sobrang bastos ni Rapi. Di pa pala nagtatapos doon. May pa-walk out the Senado pa ang peg. Yun nga ewan ko sa kanya. Ay nako, kalat ni Baya ulit anyway, marami nang nagbibigay ng
tungkol diyan kay Tulfo. Kung anong uri siya tao, nilalabas nila. Pero, tumatak na sa tao, TJC Hope, na siya ay maaasahan ng 27 million na subscriber niya. Maraming naniniwala sa kanya. Yun ang hindi natin, alam mo naman ng tao, 3JC Hope, ikaw naman! Si Kibulog nga, naniniwala siya, 7 million daw. Ay nako, ewan ko, 3JC Hope ka, kung paano nangyayari sa Pilipinas. Buti ka pa, nandiyan ka eh. Ha? Hello, Miss Akira Milos, may you have a good day. Good day, ingat, sabi niya. Shout out, Akira. Magandang hapon po, tay. Shout out, Jeff Ramos na ka. Hello, Miss Lloyda Claro. Hope you're doing well. Oh, regards. Okay lang si Lloyda. Hindi nga kami nagkakita eh. Ayaw ko ba? Yannick Ordobe, shout out. Baka unahan pa kayo. Duterte na bagong hari ng kingdom. Pacquiao, wala na silbi. Wala na silbi yan. Sakripisyo na lang yan. Yun, ang problema na. Malamang. Yun nga, kutob ko dyan. Sa totoo lang, kutob ko lang ha. Baka atakihin din sa puso yan. Para si Sulweta. Marilo Pabian, nak, shout out ha. Wow, early bird ang tatay ng mga warriors. Good afternoon po, tay. And to all ka-warriors. Ang masakla po, tay, kung mismong China ang mag-aampon, napakalaki po ng China, kaya marahil matulad lang din kay Bantag at Tebes. Todo forma na kayang-kaya, pero lumipas ang tik-tak ng relo, pero walang anino man lang nakuha. God bless us and the Philippines, sabi ni Marilo Pagbian. Ay nako, kaya nga handa raw ang mga pulis ng Davao na mag-serve ng kung ano. Pandalawang araw na, wala pa. Emily Capistrano, Karox, nakakalungkot at pinaglalaruan nila ang batas at ating mga kababayan. Hide lang gagawin sa loob ng kanyang kingdom. May katapusan din yan. God bless, Karox. God bless, Emily Capistrano. Arlene Tayam, nak, shout out ha. Have a good day po, Tatay Roque, and your family, at sa mga ka-warriors. Sabi niya. Ito. Ariel Blanco, shout out, Ariel. Pakitang tao lang yan ng PNP. Diba? Arlene Tayam ulit ito. Ang Panginoon ang gagawa ng paraan para mahuli. Mahuli na ang gago na yan. Sana nga, Lord. Kalat ni Baya ulit to. Maabot aaresto si paring Apollo. Diyos ko day, nando na sa langit, nagtatago si paring Apollo. Hindi na nila maabot yan. Takbo paring Apollo, takbo. Pare mo ba yan si Apollo? Lagi ko kalat ni Marilo Pabiano nito. Imposible po tay na sa kanya ang kayamanan na yan, na nagsimula lang siya na isang mahirap at na-acquire niya lahat yan. May arena, chopper, maraming mansyon, property at sa ibang bansa, sasakyan, malawak na lupain. Wow, sana all. Dami pang mga inner circle, night duty. Lord, patawarin mo po siya. Di niya alam ang ginagawa niya. Paglapastangan sa ngalan ng Panginoon. Totoo yan, nak. Wala na sa kanya ngayon. Pinamahala na niya. Alam niyo talaga, lumang style na yan, yung mga ganyan. Papangalan mo kanino. Magandang ilagay ang mga nakakurakot mo
doon sa Kingdom dahil sa tanga lulusot yun sa totoo lang pero sa mga kagaya natin hindi lulusot yung Kingdom lang na pinatatayo bagong-bago ilang bilyon daw yun 12 bilyon yata yun hindi pa matapos-tapos sa laki dahil lang sa abuloy wala naman negosyo yan maski si Duterte wala rin naman negosyo din diba so talakayin yung kay Senator Trillanes baka bukas na po na ko dito kay Harry Shoke alin tayo ulit si Digong na yan ang nagpapalakas ng apog niyang na rapist na yan diba siyempre sino pa user shout out mas mabilis sana lagyan ng patong reward money ng korte yung kaso niyang qualified trafficking kahit yung spot lang halaga buhay ni Kibuloy 2,000 lang naman yan isang sakong bigas lang din yan sabi niya alin tayam ulit ang tingin ko niyan alam ni Digong kung asan yang si rapist tapos yan si Digong ang nagtuturo kung anong gagawin ng rapist na yan yan ang nagpapalakas ng loob sa rapist na yan pares tayo ng hinala Emily Capistrano correction sabi niya di naman binoto si Robin nakaplano na yan magic lang patay tayo dyan Arnulfo si Diego sumagot sang-ayon po ako dyan Federico Mandak sumagot din Robin Hood Padilla awang-awa na kami sa'yo bugbog na bugbog ka na sa bashing mag-resign ka na lang sobrang nakakaawa ka na nagmamalasakit lang kami resign ka na boy sili resign ka na lang please chupi okay din to eto Liu Luzano shout out dati to malupit to dati patong ng patong si Pacquiao sa mga babae ngayon patong-patong ang kasong kinaharap niya mapatawa mo ako Liu Mary Grace Santos shout out God bless at magandang hapon Karox God bless Mary Grace Santos Danilo Proilan shout out dating araw sa mga senador na di nila alam trabaho mahiya sila sa sarili nila patay tayo dyan Eli shout out tama ka boss nagtatago na yan kaya ang bilis pumirma ni Subiri dahil alam ni Subiri na nakatago na si Kibulol ay nako gobyerno ni Marcos niloloko lang nung nakarang administrasyon ngayon lang nangyari yan His Excellency ka-unitives mo ba ginaganyan-ganyan kanila mag-aama minsan ewan ko sa'yo bahala ka sa buhay mo His Excellency ka nga di ba Honesto Pantalla siguro to Honesto Pantalla kanya di isusugal ng mga pulis at sundalo kay Kibs ang serbisyo nila kapag naalis sila sa serbisyo di sila sasahuran ni Kibuloy yari sila gutom yun nga sana nga pero mailip kung totoo yung mga pinagdagangak nyo huwag nyo sayangin yung buhay ninyo dahil sa pagtatanggol dyan sa kikibulog na yan pero kung malakas magbigay sa inyo dahil galing sa alam ko yung pondo ng NLF cut na yan hindi para sa
paglupig dyan sa mga ano na yan eh. Sa mga sinasabi nilang mga terorista o mga rebelde. Palagay ko, pampondo pa nila yan eh. Sa palagay ko lang hula ko lang yan. Baka sa halip na ano, sila pa nagsusupply sa bundok eh. Al-Ulalia, shout out Tama si friend Marilo Pabian. Alam ni Duterte, kapag nilagak mo ang kayamanan, kapag nilagak mo ang kayamanan mo sa simbahan, kahit ito ay kulto, walang sisita. O tama, naniniwala akong malaking bahagi ng kayamanan ni Duterte, gaya ng inutang niyang trilyon-trilyon at posibleng yung mga drug, dirty money, nakalagak sa KOJC ni Kibuloy. Baka pati nga yung mga ibang politikong kurakot nakilagak na din, kaya todo depensa sila sa bulaang pastor. Mahihirapan silang mahuli si Kibuloy. Posibleng kakanlungin nila ito. Good day, Sir Rox, at sa mga kawarriors. God bless. God bless, Al-Ulalia. Totoo yan, niniwala ako sa iyo dyan. Ted, shout out, Ted. Sabi niya, hanapin nyo daw sa mga lungga ng lupa at bundok si Pacquiao, sabi ni Arlen Stone. May tunnel daw dyan. Kung manglalaban, barilin ninyo agad sa tuhod. Pilayan ninyo para alaala niya habang buhay. Pilayan nyo na rin si Kimo para mawala ng katangahan. June, shout out June. Karox, agree ako sa sinabi mo. Nagawin na lang Cinemat Studio ya Senado. Ang producer at director ay ang Comelec. June Lagon, my friend, shout out Brother Eli Asisio, shout out. Si Ted ulit Para sa akin, Karoke, masaya na akong ipinaaresto siya. Ngayon, hayop na talaga siyang hinahabol ng mga ngaso. Kung di naman siya hinuhuli ng dapat manghuli, kahit may pagkakataon silang huliin si Pacquiao, ginagawa nilang tanga ang kanilang sarili. Ngayon sinong gago? Sila o tayo? Siyempre, hindi kami kasama dyan. Di ba, Ted? Ganun lang yun. Sabi, huliin ko yan. Puro ganun lang yun. Si Bantag, si Bantag. May 3 milyon pa raw patong sa ulo si Bantag. Kathleen Remo, shout out. Pera lang ang habol ng mga Duterte kay Satanas Kibuloy. Yung pera lang habol. Baka nga pera lahat yan Yung Duterte, pinahawak lang sa kanya Diyan ka hanggang nabubuhay ka. Taga-tago ka lang June ulit Diyos ko po mga senador na po pangungunan ni Padilla Bigote. Bakit nyo pinasok ang Senado? Institusyon yan ng mga may utak, may wisdom. Umalis kayo dyan, sumusweldo kayo ng napakalaki sa kabubuhan. User magmula ng pinapatay nila si Ka-Percy Lapid, nagkalukulo na ang buhay nila. Si Kibuloy, pamilya Duterte, yan ang ganti ng kaluluwa ni Ka-Percy Lapid. Uubusin silang lahat. Totoo yan, sana nga pero sabog na, di ba? Joe Kiano, shout out. Si Saddam nga at Bin Laden, nadali ng US, sila pa ni Digong at Pacquiao, yun. Kailangan may koordinasyon ang gobyerno ni Marcos. Jokiano ulit. For sale, utak, slightly used na mura pa, as boy sili. Federico Mandak ulit Aber nga mga pulis Davao, Sir, we are counting on you. Considering teritoryo ni Kibuloy at Duterte ang Davao City. Nakatingin sa inyo ang buong mundo. It's time to shine for PNP Davao to implement the rule of law. We will salute you
mga sir. Otherwise, shame on you. Ay, Davao. Michelle, shout out na ka. Sabi niya, tama, panoorin natin. Sabi ni Michelle. Kung merong mapapanood, Michelle. Michelle, Danny Santos, shout out. Kung paghahambingin si Pastor Kibulokoy at si Satanas, mas mabuti si Satanas kaysa kay Kibulokoy dahil hindi nang gagahasa si Satanas. Pero si Kibulok, walang tigil ng panggagahasa. Bisyo na ni Kibulok ang gumahasa ng mga bata, edad 11 anyos, dumating na hangganan ng napakasamang tao. Pangalan, Kibulokoy. Kibuloy ka. Pipito Duran, shout out. Kasama na si Bantag sa lugar Apollo Kibuloy. Hindi magpapa-aresto yan. Diba? Papa-aresto yan. Dasid, shout out Xerox, baka nakatakas na yan, kaya pinirmahan ng arrest warrant. Hindi malayo yun. Ano yung cellphone diba? Parang yung kay Bantag din. Lalabas yung arrest warrant mo. Tago na. Bossing, akala ko, pinabayaan mo na ako. Pwede ba yun? Ganun na yun. Kuno-kuno ko lang yan Baka nangyari yan Chopista Bunao, shout out. Good evening po, Kuya Roque. Hapon na. Hapon. Naku, sana lang po hindi papatay ang kabayo bago dumating ang damo. Patay tayo dyan. Arnold po si Diego, shout out. Si Rox, magtatago na yan. Totoo yan. Magtatago na o wala na. Nestor Porcincula, shout out Si Roque, daig mo pa si Foster Brooks pag papel na lasing. Marcelo Santa Ana, shout out. Nasa bahay lang ni Digong nyo yang Santanas na yan. Ay nako. Talaga nga, pahiyang-pahiya talaga yan. Pag hindi yan wala Di pa ba kayo nahihiya? Di pa ba nakahihiya kay Bantag? Eto na naman kayo. Grabe ang klase. Basta batang digs, untouchable di ba mga pre? Wala na. Si Marcos nga, minumura lang adik ka. Ewan, Marcos. Tapos, pababagsakin ka na. Sasalubungin ka pa ni Sara, nakangiti pa. Ay, nako. Parang tanga lang no? Reblado do Bicol ito. Kung hindi nagtatago si Pacquiao, Kibaliw, pwedeng arestuhin. Palagay ko, hindi pa uhuli ng buhay yung manyakis na yan. Parehas tayo, palagay. Marcelo Santa Ana ito. Bright future tayo kay Boy Sili Padilla. Bright ba? Bright. Marcelo Santa Ana ulit. Karox, pandalas ng ads sa channel mo. Kawaryos, please, walang mag-skip ng ads. Suporta lang para sa mga tooth vloggers. Salamat Marcelo. Misael ulit Opo naman. Saan ka nga naman nakakahanap ng vlogger na hindi na kailangan panoorin at magbasa ng mga comments? Makinig ka na lang at matatawa ka na at maraming matutunan. Kadalasan po ganun ako dahil mabilis ang pagtakbo sa highway patungo sa aking trabaho. At kung minsan, madulas pa dahil sa snow. Cellphone lang habang nagmamaneho. At okay na, walang skip ang ads.
kahit nasa trabaho na ako, ganun din nakikinig lang. Wireless araw-araw. Salamat ah. Marcelo ulit oh. Entertaining ka, Rox, pag ginagaya mo si Boy Sile. Ikaw naman. Ban, Boy Sile, yung ginagaya si Digong, di bagay sa'yo. Alam mo yung pagkaganyan, may binabagayan yan. Ganda mo lalaki ka, ganun-ganun ka. Lita Ambat, shout out. Hindi ka nagkakamali. Iyo, patay tayo dyan. Sabi ko, sana mali ako eh. Ibig mo sabihin, Lita, tama ako nga ron. Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox. At sa inyong may bahay. God bless you always. Sa inyong may bahay. Salamat. God bless, Raul Villanada. Raul Villanada ulit oh. Nakatatlo na ang paninindigan kung mabuting solusyon sa problema ni Kibuloc. 3. Una, isang bala lang, mabilisan yan. Pangalawa, lubid, affordable yan. Pangatlo, botak na, hindi nga lang forever yan. Oh. Talaga yan lang bilis na yan. Roll bill yan nata ulit. Oh. Padilla bill sa Senado, bawasan ang presyo ng alak. Elizabeth Iscare, shout out ah. Good evening, Xerox. Ayan, may warrant of arrest na kay Kibuloy. May magagawa kaya sila para ma-arresto yan? Tingnan natin. Kasi alam mo naman, kapag malakas ka sa gobyernong ito, at lalo pa best friend ito ni Digong, alanganin sila dyan, ewan ko din. O, diba? Pares lang tayo. Si Bato naman, kung kailangan nila, sasama ako sa pag-aresto. Ay, Bato. Bibigyan ko siya ng... Ako magbibigay ng ano sa kanya. Babantayan ko siya dito. Niloloko mo naman yata kami, Bato. Sino babantayan mo? Wala. Ngayon. Atakihin ako sa'yo, Bato, sa totoo lang. Ano babantayan mo? Anong puproteksyonan mo? Anong wala? Kayo, alam nyo mga boss, sabi nga ni Secretary Llamas, hindi siya matalino, pero hindi naman siya ganun kabobo para magpaniwala sa mga nagsasabi nyo. Tagil. Papamura ka dito sa mga anak ng pato na to. Elizabeth Iscare ulit oh. Totoo yan, Xerox. Yan ang mahirap sa pagkakaibigan at utang na loob na ugali ng mga Pinoy. Kahit tumalon pa sa kumunoy ang kanilang idolo, gusto pa ata nila itong hangaan at sambahin. Kaya itong dalawang ito na si Digong at Kibuloy, baka nga partner in crime sila dahil nga sa mga tagong yaman ng mga ito. O diba? Naabi mo. Chupista Bunao, shout out. Kuya Rox, mapapamura ka talaga ng hindi oras. Ay, Kibuloc. Ay, buhay alamang. Tem, shout out, Tem. May hawig kayo ni Kibuloc. Joke lang, Karo. Ikaw naman. Mas gwapo sa akin yun. Ikaw talaga. Shirley J. Sir, shout out ha. Baka nang pakitang gilas lang yan mga PNP ng Davao. Sana nga kumilos sila at hindi takot sa halimaw ng Davao. Basta ako umaasa din na mahuhuli din yan mga yan balang araw. Kasi sa mga bigating puganti nga may katapusan din sila. Sila pa kaya sige lang magtago lang sila. Mahirap na ang buhay nila at wala silang peace of mind. Wala nang silbi ang kayamanan nila. Have great evening po sa inyong lahat. Salamat, Shirley J. Sir. Ang gusto ko lang malaman,
Sa mga nangyayari na to, mga boss, kailangan paita. Sa dami na itong katakatakang nangyayari sa mundo, sa itong grupo na to, dapat si Duterte ipatawag sa Senado o sa Kongreso. Yun ang inaasahan ko dyan. Ano sa palagay niya, mga friend? Marami siyang dapat sagutin eh. Takin mo, ikaw administrador ka. Numura mo ang Diyos, tapos administrador ka ng Son of God. Appointed Son of God. At mukhang ilang bulatin lang hindi pumipirma rito kay Digong. Samantalang si Kibulog, palagi ko nakaka-round trip pa sa mga pastoral niya. Night duty pa yan, Talagang maraming kababalaghan na dapat imbestigahan ang Senado at Kongreso dito sa mag-best friend na to. Yun lang masasabi ko dyan. His Excellency! Senado, Kongreso. Ano kayo? Chupista Bunao, shout out. Kuya Rox, si Kimo ay high na high. Si Kimo ay high na high pa sa kanyang pagkapanalo. Kaya pagkapanalo niya, kaya tingnan mo mukha niyang mukhang may hangover pa. Chupista Bunao dito. Kuya Rox, huwag ka namang magkakasakit. Malulungkot kami, walang babasang comment namin. Jaime Villapando, shout out Nakakadismaya ito si Kimo. Dapat humawak muna ito ng mababang pwesto kahit barangay captain bago tumakbong senador. Kaya walang alam Kumbaga galing kinder, pumasok agad sa college, kaya puro sablay. Sinabi mo ba? Yun nga Kimo, ikaw naman. Ang mga kasalubong mo dyan, mga abogado, o mga scholar, ikaw naman ano ka ba? David Alin Mendoza, shout out Hello po Karox at sa mga Rocky Warriors, good evening po. Ay Karoke, mga baliw na po talaga yung mga taga-suporta ni Kibaliw. Yun lang mga aral sa Biblia na mali-mali ang pinagsasabi ni Kibs. Dapat po mag-isip na sila kung nasa tamang pag-iisip yung pastor nila. Tapos kapag may nakapansin na mali ang pinagsasabi niya, magpapalusot na tinetesting ko lang kayo kung alam ninyo ang nasa Biblia. Ganun ba yun? Ay gago. Paano kung paano kung yung nakarinig ay walang alam sa Biblia? Di yun ang paniniwalaan nila. Doon pa lang po alam na natin na bula ang mga ngaral si Kibaliw. Matagal nang baliw. Naku. Si Jesucristo po walang mali sa mga sinasabi niya, mga aral noon. Ngayon at magpakailanman. Ang tama po kahit anong gawin mong pagbaluktot ay tama pa rin. God bless po sa atin, Karox, at sa mga ka-warriors. Good night po. Good night. David Alvin Mendoza. Lucky Mastet, welcome to the club. Ayos yung ikulong yan, baliw na rapist, sabi niya. Elizabeth Iscareo. Itong mga senador na todo kampi kay Kibuloy, kahihiyan talaga sila sa Senado at sa ating bansa. Puro mga walang kwentang nilalang sila. Isipin nyo kung gaano sila kaprotektor ng isang manyakis at dami pang mga kaso sa kademonyuhan. Mga puwe kayo, dapat sa inyo itapon sa buwan. Mga salot kayo sa bayan. Puwe kayo. Mahita naman ulo ni Elizabeth. Friend Shervin Sapeda, shout out. July 7 Alcantara. Christian Sen, shout out mga friend. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, Belinda Magtangob, shout out sa inyo dyan, sa Italy. Friend Shervin, ano ba? Talaga bang may tampo ka? Hindi ko alam. Friend Shervin ulit Alam mo po, Sir Rox,
lahat po tayong mga taga-Roque Warriors, matatalinaw po tayo at pare-pareho palagi ang konklusyon at iniisip si Rox. Tayo ba naman paglulukuhin pa nila? Ano po? Totoo yan, ha? Tayo pong lahat ay mag-aabang na lang ng kaabang-abang at kahindik-hindik o ang magiging masayang ganap sa kasaysayan. Huwag po nating kalimutan, mga ka-warriors, isang tulisan na madulas pa po sa palos at isang lasing na matching lang po itong puhulihin. Pero ang buong mundo po ay makikisaksi kung ito pong bang si matinik na palos lalaban po ba o babawi. Akalain mo, Xerox, ang daming sumasamba at humahad lang. Di ko po alam kung anong po meron siya at ganyan niya lang po gaguhin ang ating batas. Siya nga raw ang appointed sad ng Satanas, di ba? Hindi po siya isang bayani. Siya po isang kurimaw na binubuni. Pero ang dami pong pumapalag para po siya ay mahuli. Sobrang daming bugok sa kanya po'y kumakampi. Totoo yan, President Bin. Hoy, mga ungas, mga pasaway, at kontrabulate, kung tunay kayong friend, lalo na si Mr. Bigote, puro lang dada, wala naging silbi. Masyadong maangas. Lupit mong mambuli. Lumayas ka nga dyan. Mas makakabuti bawas konsumisyon ang tulad mong peste. Pwe, kinam. Ay, Tia Deli ba? Init na ang ulo mo. Elena Lebron, shout out. Ano, Tyrox? Handa na kaya ang mga pulis sa Davao pag-aresto kay Kibuloy? Baka nagdadrama lang ang mga pulis. Sana nagkamali lang ako. Alam mo, Tyrox, habang buhay pa yung demonyong Duterte, halos binibili na niya ang mga senador at mga judges. Nakapodo na sila ng mga nakaw pera sa ating kaban ng bayan. Kaya ginagawa na nila lahat ng gusto nila. Basta pera ang pinag-usapan. Tapos na ang lahat. Totoo yan, Lena. Naniniwala ako sa isya. Elena ulit, oh. Walang pinag-aralan niya si Robin. Kung magsalita, parang lasing nahay sa shabu, bastos, parang wala sa sarili, parang wala sa modo. Nakakahiya itong tao na ito. Saan ba ang utak nito? Utak, bulinaw. Elena Lebron ulit ito. Tyrox, mahal na araw ngayon. Baka ito na ngayon ang oras sa kanya. Magpapako siya sa krus. Rest in peace, Kibuloy. Papapako ba yung ungas na yan? Luwena Yanga, shout out. Kababaeng Atoy, ex-convict. Sabi niya. Rodelia Alpilor, shout out. Hello po, Sir Rox. Totoo po yan, sir. Ngayon, si Bato naman, umamin sila dahilan ng pag-antala ng pag-arrest kay Kibulok na manyakis. Yan lang po, Sir Rox. Ingat and God bless po. God bless, Rodelia. Ito. Ruben Malana, welcome to the club. Hindi na nila yan mahuhuli. Si Pacquiao umakyat na sa langit. Abangan na lang nila pag nahulog. Nakaabang na doon si Eli Soriano. Sisipain yan para mahulog. Nasa langit ba si Soriano? Christian Chengnak, shout out. We, di nga. Sabi niya. Kabulaanan ninyo, PNP. Useless lang yung arrest order ninyo. Arrest order nyo na yan. May arrest order nga. Di nyo naman alam if nasaan ang whereabout ni Rapist Kibuloy.
habang sige ang object ni Bigote Suklay, ang mga sinatrol niya and Subiri, yan to, si impostor na pastoran, sinesafety na ang kanyang sarili, at si Duterte Praning matagal nang natatago si Rapist Kibuloy. Di yun nagpakasyunga ng husto para lang magpahuli. If talagang magpapahuli yan sa inyo, sana humarap na yan sa Senado. Hindi nga di ba? Kaya wala po siyang sinisigaw sa ilong niyan ng PNP. Have a great PM po, Tatay Rox. And sa mga ka-warriors, sabi ni Christian Cheng. No? Christian Cheng ulit, oh. Ano daw po yung isang comment na binasa ninyo, Tyrox? Na mas grabe naman yung nagdaang administrasyon. Di makabiyahe kasi minurang ibang mga country maliban sa Shingot. At least daw, yan si SD card fake president niya, biyahe ng biyahe. Akit ng foreign investor. Bulag ka ba? Talaga at tuluyang nagpakabulol kay Marcos mo? Sige, konsintihin mo pa yung travel president mo. Until now nga, naikot na niya ng whole world kahit isang foreign investor nga. Christian Cheng ulit, Marcos Duterte Praning, same thing lang. Wala silang pinagkaiba. Galit si Christian Cheng. Christian Cheng ulit, At Tyrox, hindi po porke ganyan nalantad na ang kaibilan ng Rapist Kibuloy for president na agad si Senator Risa. Ito po ilang beses po na pong kino-comment. Dapat lang na gawin po ni Senator Risa ang kanyang obligasyon, responsibilidad at trabaho as senator. And lalo siya pang pati chairperson ng nasabing komitiba, ang Women's, Children and Family Relation. Trabaho niya yun. Pero di ibig sabihin president na agad siya. Ayos sa all right si Senator Ontiveros as senator, but as president, it's a big no. Ang nararapat at kadapat-dapat lang na talagang maging presidente ay none other than Madam Atty. Leni Robredo lang, kasi siya talaga ang totoong walang bahid ng any bad. Mission accomplished, mga boss. Shout out Eman Scalona, anak. Boyong Kong Balong, shout out. Adorasyon Di Maranan, Mirna Regalado, shout out sa inyo, mga friend. Ay, hanggang bukas naman po. Alas 7 na ng gabi rito. Bukas po, makadalawa tayong vlog. At magbablog na naman ako tungkol doon sa aking hipag. Pero madali lang yun, para mabasa ko yung comments nyo tungkol sa... Ganda yung mga comments nyo, sa hipag ko, Salamat, Hanggang dito lang po, mga boss. God bless. Dasal. Yan lang po, magdasal tayo na sana nga mali ako. Na mahuli si Kibuloy. Oy! Tama ako, sabi ko sa inyo, marirevoke yung prangkisa ng SMA na-revoke. Diba? Hi, Lord. Pero yun, sana nga mahuli nila. God bless, mga boss. Good night.